Katulad po ng panawagan ni Greco Belhica na ipadlock na, ikandado na or isara na ang Kongreso na binubuo ng Senado at ng mababang kapulungan or House of Representatives, may isa pa pong nananawagan na talagang dapat nang kumilos ang mga matitikas at isara na ang Kongreso. Ha! Miyembro pa ng Senado ang nananawagan, mga kababayan, at walang iba kundi si Robin Padilla. Ayan o, mga tagapagtanggol, hindi man niya diretsong sinabi, pero alam naman natin yan kung sino ang mga tagapagtanggol. Sino baga ang lalapitan ng mga Pilipino kapag nakakaramdam ng panganib, right? Sino ang tatakbuhan kapag may krimeng nangyayari, or may pag-abuso, or may kasamaan? Pulis, militar, sundalo, uniformed men, right? Uniformed personnel. Oh. Wala tayong ibang tatakbuhan, kundi ang mga naka-uniforme yan. After all, ang kanilang sweldo ay pera naman natin. Pera ng mga Pilipino, pera ng Pilipinas. Pero ang pera ng Pilipinas ay mukhang pinagnanakaw at winawaldas ng mga nasa pwesto, mga buwaya. At alam ito ni Robin Padilla. So Robin, sana wala kang itinatago. Kasi bagito kang senador, sana hindi ka rin involved sa nakawan. Kasi kilala kang, di ba, supporter ng mga Duterte at kaibigan ni VP Sara, lalong-lalo na ni Tatay Digong, baka hanapan ka ng butas. Itong mga unti-unti mong pagpalag, di ba, at paglalakas loob na bumatikos sa mga kapwa mo mambabatas, pareho sa Senado at saka sa lower house, hahanapan ka talaga nila ng pwede mong ikasira. So I hope wala kang itinatago, wala kang mga insertions. Yung budget ng opisina mo sa Senado ay hindi mo binubulsa, mga ganong bagay. Tama, mga kababayan? So eto ang panawagan ni Robin. Mga tagapagtanggol, wala nang iba yan. Men in uniform yan, mga kababayan. No? Isarado nyo na po ang Kamara at Senado or Kongreso. Unahin nyo na kaming i-abolish, parang awa nyo na. Nagsusumamo si Robin. Desperate na eh. So, even him na part ng legislative bodies or body ay alam niyang papunta sa pagkalugmok at kumunoy ang Pilipinas. Okay? Hindi nga niya kung tutuusin mararamdaman mga kababayan, na pahirap ang bansa natin kasi malaki naman ang sweldo niyan, millions naman ang budget ng opisina niya. Mayaman din naman sina Robin Padilla. Pero he understands na pahirap ang mga Pilipino. Papunta talaga sa pagbagsak, mga kababayan. Pamahal ang bilihin, hindi tumataas ang sweldo, lumalala ang krimen, bumabaha ulit ang droga, lumalakas ang mga NPA, mga teroristang grupo, ang mga magnanakaw, ang mga kurakot, lalong yumaman, 'di ba? Napupunta sa wala ang pera ng mga Pilipino, ang budget ng Pilipinas na galing sa pinagpawisan natin, pinaghirapan natin. So ramdam ni Robin na kailangan ng wakasan ito, pero ang sabi niya, unahin daw ang lower house at saka yung Senate na i-abolish. So, ibig sabihin, may iba pang dapat isunod. Kumbaga, isinusuko na ni Robin yung kinabibilangan niyang sangay ng gobyerno, right? Unahin nyo kami, pero meron pa kayong isusunod. And save the best for last. Tama ba, mga kababayan? Ano yung last na dapat i-abolish? Actually, yun ang dapat madaliin kung talagang susunod at makikinig kay Robin Padilla ang military and uniformed personnel. Pati mga pulis. Ayun na nga, part ng MUP. Makikinig ba, mga ate at kuya? Well, at least, di ba, isang personalidad na hindi lang artista, kundi politiko rin, senador pa, ang umiimik. Kasi panawagan ito ng mga ordinaryong tao, yung iba nga bumaba na ng EDSA, pumunta na ng labas ng House of Representatives, doon na nga nag-rally, 'di ba? Kung pwede nga lang ipadlock,
pinagmumura nila yung mga lumalabas sa sasakyan ng mga mayayamang congressman doon. Tandaan nyo? And then dumiretso sila ng Camp Aguinaldo, naglakad after nila mag-rally ng ilang araw doon, hindi sila pinapansin o itinaboy sila. So, panawagan ito ng ordinaryong tao, kaya lang walang nakikinig. Kasi nga tayo, kumpara sa mga nasa pwesto, na katulad nga ng sabi ni Vilma Santos, binabato nyo kami or tinitira nyo kami kasi kami ang nasa taas. So, hampas lupa ang tingin sa atin ng mga politiko at ng mga artista. Robin, huwag kang gagaya kay Vilma Santos, ha? O basahin natin yung balita, mga kababayan. Isarado nyo na po ang Kamara at Senado. Tila may panawagan at hinanaing si Senator Robin Padilla sa gitna ng umano'y kaguluhan sa bansa. Inuutil kasi ang nakaupo Inuutil ang haligi ng Pilipinas. Ang ama ng bansa. Walang ginagawa. Puro lip service, puro photo op, puro pambubudol at panlilin lang. Agree kayo? Wala siyang ginagawa. Kaya hindi takot ang mga buhaya na magnakaw. Ang mga mula ibaba ha, sangkot sa nakawan, mga kababayan, magkakasabwat. Okay? Ultimo konsehal ng barangay. At of course, kasama si Kapitan. Pati konsehal ng mga bayan-bayan at syudad. Pati mga mayors, governors, congressmen, and of course, senators. Parang ang hindi lang nangungulimbat, vice president Kahit na sinisiraan nila, mula ibaba pataas. Singiwe, hindi kayo nangungulimbat. Inutil lang ba talaga siya? Weak lang ba talaga siya? Kaya ganito, talamak ang corruption? Ito ang pinakamalalang corruption sa kasaysayan ng Pilipinas, mga kababayan. Tinalo nito yung corruption nung panahon ng tatay niya. Sabi nga po, nung nakaupo yung tatay niya, iisa lang ang magnanakaw. Yung pinakahaligi. Ang pinakapinuno. Ngayon, mula ibaba hanggang itaas, magnanakaw. So, biro mo yun, tens of thousands, right? Ilang kapitan meron ang Pilipinas, ilang mayors, ilang konsehal, ilang board members, ilang gobernador meron ng Pilipinas, congressmen, may 24 senators. Hindi lang po yung nasa posisyon ng nagnanakaw, pati yung mga appointed. Hindi lang yung elected, no? Yung ibinoto ng taba, hindi lang yan ang nagnanakaw. Pati yung mga ina-appoint or inilalagay sa pwesto. Pati yung mga ordinaryong empleyado sa ng City Hall, ng munisipyo, at kung ano-ano pang ahensya. Lahat sangkot yata, mabibilang na lang sa daliri ang hindi magnanakaw. So, kailan kaya ito lilinisin? May makikinig kaya? Meron kayang maglalakas loob na militar or army or police or Coast Guard, kung sino mang naka-uniforme na kababayan natin na supposedly magtatanggol sa atin. Meron kayang maglakas loob? Or karamihan sa kanila nasilaw na rin sa datuan? I-comment nyo dyan sa comment section, hindi kayo puro panunood lang. Basa. Hiling ng senador na isara na ang Kamara at Senado dahil walang nangyari sa iba't ibang investigasyon sa korupsyon. Di ba nga nag-iimbestiga rin ang Senate? Wala, tinapos na. Kung kasabwat yung mga committee or maybe pinoprotektahan ng mga committee na yan ang corruption na ito, baka sangkot na rin sila. Kasi di ba yung mga committees na assigned para mag-imbestiga at magpatawag ng mga resource persons, playing safe. Yung si Senator Marcoleta ang nag-iimbestiga, pinaltan. And then, ang ginawa ni Ngiwi, para kunwari, may ginagawa naman ng kanyang administrasyon para maparusahan or at least may ginawa, kundi man walang napaparusahan, mga kababayan. Nag-ready pa ng kulungan, wala namang nakulong Pupunuin daw ang kulungan, magsisiksikan daw ang mga magnanakaw doon. Si Diskaya lang ang kinulong, sa Cebu pa. Sa Cebu pa kinulong. Inilayo talaga, mga kababayan. Hala, ba't gayon ang diskarte? Bakit congested na yung kulungan na iniready ni Ngiwi? Wala pa naman nakukulong na politiko ang target nilang ikulong, actually, mga kababayan, si Zaldico. Si Tambaluslos, parang eme-eme lang na, wala, safe na si Tambaluslos. What about yung mga senador na tina-target? Ay mukhang yung mga senador yan na, boboto
para huwag ma-impeach si VP Sara. Tina-target nila yung mga senador na pwedeng bumoto ng no sa impeachment. Oh. Iilan lang yung mga yun na tina-target nila, si Cheese, right? Si Cheese, sino pa? Si Joel Villanueva, who else? Jinggoy, yun lang yung target, mga kababayan. Ay, yung iba, wala bang ginagawang anomalya? Si Sisa na maraming insertions, hindi nila tina-target, mga kababayan. Sa buwatan ito. Sino may sabi nun, mga ate at kuya? Ang Pilipinas ay pinapatakbo ng sindikato at ang buong gobyerno ay sindikato. Ibig sabihin sa buwatan, nagpoprotektahan. So, paano kung kasabwat ang men in uniform? Right? Anong sabi ng mga netizens dito? Yun nga. Kasasabi ko lang, nandito pa sa comment section. Exempted si Madam Risa dyan kasi amendments ang kanya, hindi insertions. May binago ka nga eh. Hindi nga isiningit, may binago ka naman. So, amendments daw. In-amend or something. Still, nabago ang maybe amount or what? Yes, why wait for Congress to act? Walang kikilos. Walang kikilos sa House of Representatives. Walang kikilos sa Senado. Kaya nga nananawagan na lang si Robin eh. What if itong mga bumabatikos ay bumaba na lang din sa kakalsadahan, mga kababayan? Di ba suggestion ko yan? Si Mangga, nagsalita siya sa rally ng INC, right? Sabi niya at inamin niya, adik ang kanyang kapatid. Hindi yan ordinaryong tao bukod sa senadora yan. Okay? So, kumbaga, kung kailangan mo ng witness, yan ang isa sa most credible witness. Kasi, kapatid yan ng akusado or nung kine-question kung lulong ba o hindi. Kung hindi pa man akusado at hindi pa naman pwedeng akusahan at protektado nga being the leader ngayon, immune sa kaso. But, hindi pwedeng umangak-ngak lang si Mangga sa mga rally. Hindi na nga nagtuloy-tuloy yung mga rally. No? After magpasabog siya, doon na napunta yung atensyon. No? Nag-uwian na lang yung iglesia kasi parang in a way nasabotahe sila kasi ang usapan dapat ay mahinahong panawagan. Grabe yung revelasyon ni Mangga, which of course, she deserves credit for that. But nakasabotahe naman siya sa mga rally. And ngayong 2026 kaya mga kababayan, magkakaroon ulit ng mga protesta. What if itong sabi ko nga, si Mangga ay hindi lang sa stage ng INC or sa mga rally magsalita? What if pumunta ka sa labas ng palasyo, Mangga? Kung ikaw ay papasok dyan, kapatid ka eh. Kahit paharangin ka ng mga PSG dahil trabaho nila yon, pero kilala ka naman ng mga security guards dyan, right? Ng mga gwardya dyan sa palasyo. Baka nga papasukin ka nila alam naman ng lahat kung sino ka. Or kahit hindi ka pumasok, humawak ka ng megaphone, hindi mo kailangan gumastos, Mangga. Bumili ka ng megaphone or kahit na manghiram ka ng megaphone para wala kang gastos. Kuripot ka yata. Kuripot ba si Aimee, mga kababayan? Kasi maraming sumasamba dyan eh. Di ba yung mga Aiminatics, yung mga double agents sumasamba dyan, nakakapagtaka eh. Yung iba nga dati, anti-Mangga naman, anti-Marcos, pero sumasamba na siya sa kanya ngayon. Kung todo kampanya sila dyan ng nakarang elections, di ba? Nanalo tuloy. Akala natin, nung nanalo, gagawa na ng action or itutuloy na ang investigasyon kung sino talaga ang salarin sa Naku, hindi mo kailangan mag-imbestiga, Mangga. Alam namin kung sino ang salarin sa pagpapakidnap kay PRRD. Dalawa lang yan eh. Either yung kapatid mo or yung asawa niya, yung hipag mo. Yun lang yun. O pwede rin si Tamba. Silang tatlo. Baka nga kasabwat ka dyan, malay namin. Pero after manalo ni Mangga, wala nang ginawa. See? Nagpabibo yan ng kampanyahan para iboto ng mga DDS sinuportahan pa ni VP Sara. Nasaan ang utang na loob mo, Mangga? At kahit hindi ka tumanaw ng utang na loob, kumilos ka. Hindi mo kailangan tumanaw ng utang na loob kay VP Sara sa pagkapanalo mo. Kumilos ka dahil sabi mo, parang tatay ang turing mo kay PRRD. Bukod sa corruption, umaabuso sa power. Yan nga, dating Pangulo, biro mo binastos.
pinangakuan ni Ngiwi na itutuloy ang nasimulan. Walang tinutuloy. Bumaha ulit ang droga, lumakas ulit ang mga kaliwa. Lumala ang korupsyon. Takot noon ng mga kurakot kay PRRD, mapapahiya ka, pangangalanan ka eh. Daig mo pa ang natukhang, tama nga. Oh. So, budol talaga mga kababayan. So again, kung gusto talaga ng mga nasa pwesto, kung ako nga mga kababayan, either halimbawa ako ay isang bilyonarya or maybe may pwesto sa gobyerno, lalapit ako doon ako sa labas ng gate ng Malacanang, hahawak ako ng megaphone at yayaw-yawan ko yun. Ikaw mangga, sigawan mo yun, ading umuwi ka na, hindi mo na kailangang magpa-drug test. Pero alam ko na kailangan mong magpa-rehab, ganun-ganon, magpagaling ka. Di ba yung message ni Mangga, doon ka sa labas. For sure, sasamahan ka ng mga bumoto sa'yo, plus yung mga Iminatics na mga vloggers na nag-aaliluya sa'yo, plus yung mga Team Alpotera at kung sino pa, kahit sinong vlogger actually sasama sa'yo, kahit vlogger nga ng kabila, baka i-feature pa yung, pati media, mga kababayan, lalapit, pupunta dun. Kasi ano yan newsworthy, kabali-balita na eksena. So, kung si Mangga pupunta dun sa labas ng gate ng Malacanang at magyayayaw-yaw, imposible hindi niya matawag ang atensyon ni Ngiwi. Oh, deadman ako sasabihin, anong pinagagawa, nagkakalat ka dyan, deadma ka. Kasi alam mong ginagawa mo to hindi lang para sa kaligtasan ng kapatid mo or pagbabago ng kapatid mo, ginagawa mo to para sa Pilipinas. And then sasama si Robin, maybe sasama si Kong Marcoleta, sina Jenggoy, kung sino-sino pa. Baka sumama si Kong Pulong, malay nyo, pumunta rin si VP Sara Duterte. Eh di ang people power doon sa labas ng Malacanang, tama mga kababayan? Oh, tapos ang problema, yung EDSA pwedeng buhayin yan. Nagpupumilit itong iba na mag-rally sa liwasan ay nakatago kayo sa mga puno. Ang liwasang Bonifacio na paborito ng mga double agent na pagrally-rallyhan at ang balak nila ay mag-rally lang hanggang 2028. Ang tanong, bababa sa 2028 yung adik? I don't think so. Kapit yan sa pwesto at nananamasa ng bonggang-bongga. Biro mo nagkakanda bulgar-bulgar na, hindi lang singiwi ang questionable. Di ba si Ngiwi nagpa-insert ng 100 billion sa budget ng 2025? Oh, ang tanong, yung mga in-insert na yon, nayari? Kung flood control yon or mga kalsa-kalsada, nayari ba? May outcome? Buo? Natapos na? Or matatapos na? Yung babaeng ahas, yung asawa, oh, may in-insert na magkano raw, 100 million. Topic natin actually, na puntahan nyo na lang yung recorded vlog natin. Na booking yung anomalya ng babaeng ahas, wala namang pwesto sa gobyerno Ba't siya may insertion dun sa Isabela? Kung ano man yung pinagawa niya doon. Oh, ang tanong, nagamit talaga sa construction or infra yung budget na in-insert? Di umano, ng babaeng ahas. Si Sandra, gaano raw karami ang insertion ni Sandra? Si Charis, yung tomboy na panganay? Or mukhang tomboy? Magkano? 50 billion? Si Zaldi ko ng Bulgara. Oh, may nag-mention pa mga kababayan. Kahit yung bunsong anak ni Ngiwi, ni Bembang Junior, parang may racket din Ay yung pangalawa kaya, anong pinagkakaabalahan? Yung pangalawa, yung payat na payat, parang yun, gwapo pa naman. Parang yun yung pinakalulong Alam yung papangit ng ngipin ng mga yan. Sabi ko nga, ito pong mga taga-Ilocos. Hello, shout out, may mga Ilocano ba dyan? Natural ba sa inyo na ang mga ngipin nyo parang brown? Hindi naman kayo mga inchik Ngumunguya ba talaga kayo ng tabako or what? Nakagawian na ba yan? I would understand kung nasa mountain province pa. Pero itong sinangiwi, parang papangit ng ngipin nila Yung maganda lang ang ngipin sa pamilya ng Ngiwi, yung babaeng ahas, yung asawa. No, siguro puro tartar din yun kung hindi nagpa-veneers. Naka-veneer kasi yung malaki ang tiyan at malaki ang mata na yan na Jabba the Hutt. Oh. So, hindi kaya lahat sila lulong sa pulveron? So, okay, may nag-try mag-rally sa Luneta. Sa sobrang laki, hindi mo kayang i-maintain yung dami ng tao. Alright? Ang EDSA nga, kung tutusin, hindi ganun kalaki yan. Pag pinuno mo yan, grabe yan. Ang gandang tingnan. Recreation talaga ng People Power 1 and People Power 2. Bakit ayaw nila sa EDSA? Kung ayaw nyo sa EDSA, doon na kayo pumunta sa labas ng Kamangyang. Sa mismong gate ng Kamangyang.
Kaya lang gumagawa at gumagawa ng paraan, lalong-lalo na yung mangga na yan or yung prutas, na huwag maulit ang nangyari sa pamilya nila noon. Kaya ang daming mga nakatanim ngayon na double agent sa mga Duterte supporters, tama? So saan dapat mga kababayan, kung hindi ipapadlock ng men in uniform, kung hindi ikakandado at isasara ng mga matitikas at ng mga tagapagtanggol, sabi nga ni Robin, itong mga opisina, institusyon, whatever, no, sangay ng gobyerno na pugad ng mga magnanakaw, ano ang opsyon ng taong bayan? Bumaba na lang ulit sa kalsada. At saan dapat pumunta? Sa EDSA o sa palasyo ng mga ahas? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.